Eto na, nagkagulo-gulo na sa kamera. Bagong taon pero may umuugong na namang kudeta sa kamera. Nakukulang ang kongresista kay House Speaker Boji D. Pero gate ng isang mababatas, gawa-gawa lang yan para sirain ang kamera. Narito ang express report ni Marian Enriquez. Nako! Sa gitna ng session break ng Kamara, umuugong ang bali-balitang papalitan daw bilang House Speaker si Congressman Boji D. Bakit naman? Eto na mga kababayan ko. Siguro namimiss na ni Martin Romualdez ang pagiging speaker, ano? Tingin ko lang, ha? Tingin ko si Martin Romualdez, oo. Namimiss na yung pagiging speaker. Eto na. Pasok. Wala na tayong pahinga-pahinga dito. Alicia Duran, ano? Walang magpapahinga, walang matutulog. Sa isang article ng Politico.com, hindi na umano masaya ang mga kongresista sa pamumuno ni Speaker D. Meron pa mga komentong malayo si D sa dating House Speaker. Nako, mga kababayan ko. So para bang sinasabi nila mga kababayan na ibalik natin si Martin. Kasi nung si Martin, maligaya lahat ang mga kongresista. Oo, maraming napayaman si Martin. Tuloy. Pinipili umano kasi ni D na makisalamuha lang sa inner circle niya. Umaasta raw ang speaker na hindi niya kailangan ang mga kasamahan niyang kongresista. Umuugong din ang kudeta sa gitna ng pagkakadawit ng mga kongresista. Naku, kudita pa kayo. Para kanino? Diba? Para kanino? At magkukudita pa kayo? Di ba, no? Namimiss niya na si Speaker Martin. Nakita mo na ba itsura ngayon? Sabi, kapayat na, no? Kapayat na daw ni Speaker, eh. Oo. Para bang, ibang level na daw yung payat, eh. Oo. Tama nga naman, mabagal si D. Si Martin, pinasa, lahat ng gustong panukala ni Nako! Sa flood control scandal, naging issue pa kamakailan ang umano'y 2 million pesos na Christmas bonus ng ilang kongresista. Kita nyo? May pa 2 million pa raw. Siniwalat yan ni Congressman Leandro Leviste. Ito naman si Leviste, mga kababayan, kala mo naman hindi magnanakaw. Yan ang problema pag nakauna ka ng magnakaw ng isang bulto. Bulto-bulto na hunanakaw ni Leviste, no? Kaya nga mga kababayan, sabi nga ni Takero kanina sa Radyo Pilipinas, 30 bilyon ang nadali nito na pera galing sa gobyerno sa pamamagitan ng panlalamang, biruin ninyo, napakalait ng kumpanya niya, nakakuha ng singlaki ng prangkisa na para bang ang kumpanya ay parang Meralco. Dahil nga ho sa kapalpakan ng kanyang kumpanya, ang nangyari, yung prangkisa na binigay ng gobyerno para sa kanya ay ibinenta. Ibinenta sa negosyanteng kilalang si MVP. Grabe, no? Matindi. Oo. Tapos, wala na. Ang mahalaga, meron na siyang 30 billion. Grabe, matindi. Sabi ni Lourdes, disgrasya pag binalik si Martin, ay magulo yan. Baka lalo hong mawalan ho ng taga-suporta si Manong Bongbong. Kapag binalik si Martin, marami ho ang madidismaya na mga taga-suporta ni Pangulong Bongbong. Isa na ako ron. Tama mga kababayan ko? Tama na, 'di ba? Baka ma-obvious na ho ng taong bayan eh. Oo. Halimbawa, ibalik yung Martin Romualdez na maging speaker uli, maraming madidismaya. Oo.
Tuloy. Pero pinabulaanan na ng ilang House leaders. Pero para kay House Assistant Majority Leader Zia Alonso Ayan na, yung shota mo, Jojo Chavez. Yung shota ni Jojo Chavez. Oy, may picture kami niyan, nagkita kami niyan eh. Ha? Ano 'yon? Congressman Adjong. yung walang kudeta at lalo Wala. walang banta sa liderato ni Speaker D. Ah, Malinaw wala. daw na ang focus ng Kamara nitong mga nakaraang linggo Ah. ay ang pagpasa sa national budget sa Kamara at sa Bicameral Conference Committee. Tingin ni Adyong, palabas lang ang usap-usapang ito ng mga gustong pabagsakin ang Kamara. Nako, syempre, alam nyo na, malamang si Martin din ang may pakana niyan. Ako, mga kababayan, malamang na malamang yung issue na yan, si Martin din ang may gawa niyan. Di ba? Kapag binalik nila, wala naman tayong magagawa doon, di ba? Di bumatikos na lang tayo ng bumatikos lalo. So, during the ratification, that's the opposite of what the balita were saying, di ba? Kaya nga sabi ko, saan ba nanggagaling ito? I think the people who are actually creating and fabricating all these lies, because they see despite the attacks leveled against the House, they remain to be stable and united. Sa katunayan nitong Nobyembre, Yun naman pala eh. Di ba? Sa katunayan nga mga kababayan, di ba? Naging ang laki-laki na suporta ng Kongreso kay D, ang laki-laki na suporta ng Kongreso sa kanilang speaker na si D, Congressman D. at Disyembre lang din nang pumirma ang maraming mambabatas ng Manifesto of Support para kay D sa gitna ng issue sa flood control scandal. Pero umuugong din na kinukumpara raw ng mga kongresista sina D at dating House Speaker Martin Romualdez. Sanay daw kasi ang mga mambabatas kay Romualdez na Nako, siya na inano. Nagkakapera kayong lahat. Nako, tumigil nga kayo, tigil nyo na yan. Nasisira na si Pangulo dyan. Ito na mga kongresista, puro pera din ang hanap. Tama na. Tama na yung 3 taon na namayagpag kayo't nagka-pera kayo't yumamang kayo ng gusto. Isipin nyo naman si Manong Bongbong dito. Kawawang-kawawa na si Pangulo. Balik ka na, Speaker Martin, di na kami galit. Ay, nako. Wala akong pakialam sa mga DDS na yan. Pero alam nyo, mga kababayan, tama na yan. Yung pagkukumpara pa, babalik pa si Martin. Para saan? Lalong magagalit ang taong bayan. Maniwala kayo. Lalong mauubusan. Baka maubusan ho. Baka yung mga loyal kay Pangulo, masira ang kanilang masira yung kanilang loob. At baka kung ano na isipin. palagi silang nilalapitan at kinakausap para siguruhing united ang Kamara. Hindi raw tulad ni D na para umanong mayabang. Pero giit ni Adyong, Utik na yan, no? Ito pa yung mayabang, hindi nga natin naririnig to. Walang ibang mayabang kung hindi si Martin. Di ba? Oo, mga kababayan ko, ewan ko. bumababa si D sa mga kapwa nito mamabatas. I think si Speaker D goes down to the level of each of the members of the House. Tingin ko, Alicia Duran, talagang paandar lang ni Martin ito. Mukhang namimiss niya talagang maging speaker uli. Kung si Speaker D ayaw talaga, kay na lang, try nyo sino to? Si Benetes, si Albi Benetes naman, Kay Albi naman tayo, masubukan naman natin yung iba. Huwag naman puro Martin na lang. Napatunayan na natin sa panahon ni Martin, puro mga magnanakaw ang mga congressman.
Tama? Aminin nyo, karamihan ng mga congressman nung panahon ni Martin Romualdez, mga magnanakaw. Oh. In fact, you would see him during plenary session associating himself with the members of the House. So, di ko alam kung saan nanggagaling yung report na yan. Itinanggi rin ni Adyong na kailangan humingi ng clearance sa opisina ng House Speaker para magbigay ng panayam ang mga kongresista. Nagbabalita mula Mukhang si Adjong nga, mga kababayan ko naano na rin, ano? Sabi ni Nabik, si Albi kapubo ni Alawi. Diba? Ayaw mo nun, meron tayong laging makikitang Alawi sa Kongreso. Di ba? Tama ba mga kababayan ko? Ito na, Boss Mike, pasadaan mo lang si... wala, late ka na. Kanina nga, pinasadahan nga natin yan eh. Si Norman Mangusin. Wala na yan. Basura. Kawawan tao yan. Alam nyo, sa lahat ng pinakakawawa, si Norman, walang pamilya, walang kayamanan, walang pera. Lahat yan wala. Walang lisensya. Sabi nga ni The King, sabi ni The Kings, walang asawa, walang pamilya, walang pera, walang lisensya. Saan ka pa?